kabutihan ng Diyos ay naranasan natin lahat. Amen? Amen. Parang nilulungkot nyo ah. Amen po ba? Amen. God is good, period, no? Period. Kasi hindi naman talaga nagbabago ang ating Diyos. Amen? Siya ay laging, kung ano yung sinabi na kanya laging ginagawa. Amen? Sige po, inalihan ko po ang lahat na tumayo at tayo po'y saglit na manalangin sa Panginoon. Tayo po'y dumulog at manalangin sa ating Diyos na buhay. Yes, oh God, Lord, ikaw ay aming pinagpupuluhan, dinadakil na namin ang iyong pangalan, sinasamba ka po namin sa Espiritu at Katotohanan. Panginoon, actually kulang ang mga salita, kulang lahat ng mga gawa para ipahayag ang kabutihan mo. Karapat-dapat ka po, Panginoon, na tumanggap ng napakataas na papuri, Ama. Lord, sa umagang ito, kami po'y patuloy na humiling sa iyo ng paglilinis ng aming mga puso. Hayaan mo, Panginoon, na paunahan mo ang aming mga intensyon, Lord God. Paunahan mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, sa umagang ito. Buksan mo ito, ang aming mga tainga, Panginoon, upang ang mga salitang mamumutawi sa umagang ito sa bibig ng aming Tatay Pastor, na hindi lamang po pumasok sa isang tenga at lalabas lamang sa kabila, kundi ito po'y pumasok sa tenga at ito po'y papasok sa puso at ito po'y isa sa pamumuhay araw-araw, Panginoon. Lord, dinadalahin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatiran namin wala pa dito. Kayo po mag-ingat sa kanila. Alisin po lahat ng hadlang para sila makalapit at makapunta dito sa church. Lord, pati yung mga kasamahan namin online, kahit saan man sila naroon, Panginoon, abutin po sila. Hayaan mo mga salita mo ang mag-heal. Hayaan mo mga salita mo, Panginoon, ang magbigay ng kapayapaan. Hayaan mo mga salita mo ang iyong presensya, ang magbigay, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, ng provision, o God, ng supply, Panginoon, sa umagang ito, sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming gawain sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo nagmamapit kay Yahweh sa Diyos, siya ay awitan. Ang patungkublihan, ating nanghandugan, masayang awitan. Tayo nagmamapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay punihin ng mga awiting may tuwa at ganap. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakilat makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sino man na Diyos. Amen? Amen po ba? Sabi po dito, di ba, tayo nang lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Alam ko po, hindi biro ang ating mga pinagdadaanan sa buhay. Pero kapag ang puso mo ay nagpapasalamat sa Panginoon, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, challenges, ang Diyos ay hindi pinili. Papakinggan niya ang ating mga panalangin. Amen? Ito ang araw. This is the day that He has made, and we will rejoice. We will rejoice. We will rejoice. We will rejoice. And we will rejoice and be glad in Him. Hallelujah.
right now. And nawa, I pray na asyamin ang ating mga puso na makatagpo natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Dalahin ko na itong awitin ito ang maging panalangin natin sa umaga ito para sa ating Panginoon. you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. There is something about you. Kaya yung eyes ni Jesus ng Panginoon, ng Abba Father, kitang-kita niya sa'yo na very special ka. Amen. God cares for you, kapatid. Amen. Dalangin ko na sa umagang ito para tayo maging isang anak na nangangailangan ng kalinga
kay Kristo. Kaya ngayon, bawat ako, kaya kong i-overcome ang lahat ng mga obstacles, challenges sa buhay dahil sa Panginoong Jesucristo. Kaya naman sa umagang ito, dalangin ko, huwag na nating alisin sa ating mga sarili o di mawaglit ang presensya ng Panginoon sa mga buhay po natin. Lord, ito ang aming prayer sa iyo. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Sa iyong yakap, hindi na kami bibitaw. Sa iyong tawag, Panginoon, lagi kami sasagot. Hallelujah. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat, kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong nakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat para sa aking kaligtasan. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas at mapagkailanman, aking kasalanan, thank you, Jesus, tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayanan. At ang lahat ng pinagtagumpay ng Panginoon ay pumalakpak ng lahat sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Umaga po sa ating lahat. Napakasarap po ng magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba kayo dyan? Amen? Sa bandang likuran po, amen? Okay, thank you Lord. So, dako naman po tayo sa ating tithes and offering. So, sabi po rito sa Malakias 3:10, dali ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Alam niyo po mga kapatid, noong ako po ay nakaupo lang dyan at ako po ay nakikinig sa nagsasalita tulad ng ginagawa ko po ngayon. Lagi ko pong iniisip noon na mayroong magpapatotoo dito. Ang nasa isip ko po lagi, magkano kaya ang binabayad ng mga pastor doon sa nagsasalita? Yun po ang lagi po nasa isip ko noon. Pero sa ngayon po, mahigit na po akong 2 years dito sa GC Hawimos. Hanggang ngayon, wala ko nang inaabot sa akin sinabi pastor. Yun po ang aking lagi nasa isip ko noon. Pero noong natuto po ako na magbasa ng Bible at makita ko po na nandito po sa ating mabuting balita, talaga pong totoo ang sinasabi na nagsasalita dito sa inyong harapan. Totoo po na ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Hindi po hindi po yung binabayaran kung sino nagsasalita rito nagpapatotoo. Amen? Amen! Napakasarap ng pakiramdam kapag natutunan nyo po na magbigay tayo ng ikasampung bahagi
para sa ating kinikita, para sa ating Panginoon. Alam niyo po, noon dati po nung una pong ako po'y nandito sa Jehaw, hindi po ako masyadong nag-aang sa tithes in offering. Pero nung natutunan po, na tinuro po sa akin ni Tatay Pastor na dapat ibukod mo ang para sa Diyos sa ika-10 bahagi. Konting ano lang po, konting kwento lang, mga 1 oras lang po. Ito po isang patotoo lang na talaga pong hindi lang po sa nabasa ko sa Biblia, kundi pinaabot talaga sa akin, sa aking pamilya. Na totoo na kapag binigay mo ang para sa Panginoon, ay ibibigay sa iyo ang iyong pangangailangan. So ganito po ang nangyari. Tinuruan po ako ni Tatay Pastor. Ako po ay driver So, sweet lover. Amen, sa aking asawa. So, tinuruan po ako ni Tatay Pastor. Kada uwi ka ng sa iyong bahay, at siyempre kikita ka na. Kasi araw-araw po ako may pera Siguro kayo wala. Pero po ako, driver, siyempre araw-araw po ako ay may pera. So, sabi ni Tatay Pastor, ibukod mo yung para sa Diyos na ika-10 bahagi mula Lunes hanggang Biyernes. So, Saturday pa wala po akong biyahe. So, ginawa po namin yung turo po sa akin ni Tatay Pastor. So, pagdating po ng Saturday, nasira yung aking sasakyan na ginagamit sa paghahanap buhay. So, yung kaunting pera namin pong naipon, ay naubos po dahil doon sa pagpapagawa ng sasakyan. So, ang natira na lang po sa amin ay yung aming inipon na tithes ay ika-10 bahagi. So, yun, wala po kami pera, yun na lang po ang pera namin. So, nagpiroon po kami ng misis ko na wala tayong pera. So, paano wala tayong panggastos? So, nagpiroon po kami, ang gastusin muna natin yung tithes. Yung para kay Lord. So, bigla po kami kinabahan. So, sa madaling salita, hindi po namin ginalaw yung para kay Lord. At amin pong dinala talaga yung kinabukasan dito sa simbahan. So, nung amin pong pagkatapos po ng church, pag uwi po namin, yan lang po kami, kwentuhan po kami, sabi po ng misis ko, paano kaya yung may pasok nga pa ng mga bata bukas? Wala na tayong pera, walang babaunin. So, pinili ko na lang po ang misis ko, sabi ko po sa kanya, huwag kang mag-alala, Lord's provided. Amen? Amen! So, nung pag-uwi po namin sa bahay, so bigla namang meron tumawag po sa akin na nagpasundo na hindi po namin inaasahan, parang imposible Pero bakit naging posible? Alam naman nagkataon lang po yun na ganoon. So may tumawag po sa akin, sa madaling salita, inarkila po ako noon. So pag uwi ko po sa bahay, nung katapos po ng arkila, ay salamat. Yung binigay po namin na para sa Lord, ay dinubli niya pa. Amen? Amen? Ang sarap na po ng pakiramdam. So ang sabi nga po sa Lucas 6:38, magbigay kayo at bibigyan din kayo ng hustong takal, siksik-liglig at umaapo pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang palukat ng ginamit ninyo sa iba ay siyang gagamitin palukat sa inyo. Napakabuti ng Lord. Amen po, amen? Yes! I thank you, Lord. So, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang aming natatanggap sa isang linggo na nagdaan. Hindi niyo po kami pinabayaan. Bagkus pinagkalooban niyo po kami sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, harito po ang aming ika-10 bahagi na bukal sa aming kalooban na inihahandog upang sa ikalalawak po ng inyong gawain. Pagpalain ninyo po ang bawat isa sa amin. Kayo lang po ang siyang mapapurihan at madakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat at buksan ng ating Biblia sa aklat ng Efeso, Kapitulo 1, talata 18 hanggang 23. Naway liwanagin ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal
at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay nangmuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapanghalaan, kapangyarihan at pangalagaan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat ng hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Na siyang katawan ni Kristo ang kapuspusan na pamumuno nito sa lahat ng bagay. Maari na po tayo nasupo. Magandang umaga po sa ating po lahat. Good morning. Good morning po. Alapakan muna natin sa Lord sa umaga nito. Mula pa po sa pagsamba, patungo po sa ating pong exhortation sa pagbibigay sa Panginoon. At ngayon po ay pagbabasa ng salita ng Diyos at pakikinig po ng salita ng Diyos. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay patuloy po natin naranasan sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Amen. Okay, so salamat po sa ating pong Panginoon. At sa umaga po ito, meron po tayong pangalawang serye na tatalakayin. Ang pamagat po natin ay ang adhikain ng isang pastol. Okay? Ang adhikain ng isang pastol o adhikain ng isang pastor sa isang iglesia o kanyang mga inaalaga ang ipinagkatiwala sa atin. Nabasa na po kanina yung ating pong babasahin, so diretso na po tayo. Ang iglesia po ay nasa pangangalaga ng pinagkatiwalaang pastor. Ang tawag po ngayon dito sa atin, ninyo sa akin ay tatay pastor. So pinagkatiwala po kayo ni Lord sa akin. At masaya naman ako na pinagkatiwala kayo sa akin ni Lord, no? Wala namang pagsisisi na kayo po ay narito sa pangangalaga namin. Sobrang saya po namin dahil kami po ay nagsimula lang na ilan, pero ngayon padami ng padami yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, kung ikaw ay nakikita mabuting katiwala, pagkakatiwalaan ka pa ng marami. At pinagpe-pray ko, siyempre ng aking pamilya, na dumami pa tayo. Ibig lang sabihin, pwede kami pagkatiwalaan ng mas marami. Anong malay natin, dumating ang panahon from hundreds to thousands, di ba? Ibigay sa atin ng Panginoon. Mula sa isang maliit na lugar, palakihin ito ng Panginoon from 500 square meters to 1,000 square meter and more than that. Hindi natin masabi kasi ang Diyos na ang gumagawa at kumikilos sa ating pong kalagitnaan. So dahil tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos, alam po ba ninyo na sobrang laki ng aking responsibilidad at pananagutan sa inyo? Sapagkat sa inyo, kayo po ay itinagubilin sa amin at kami po ang tinawag ng Diyos para pagpastulan po kayo. Okay, ang una po, itinagubilin po kayo ng ating Panginoong Hesus sa inyong kanya-kanyang mga pastol. Sa Matthew 28:18-20, basahin po ito nating lahat. Kaya pumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y lagi kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po ay isang utos, dakilang utos na ipinapasan. Hindi lang naman sa aming mga pastol, kundi sa ating lahat. No? Pumayo, ibinalita si Jesus, nagsama-sama tayo. Lahat ng hindi nababautismuhan, binautismuhan natin. At ang isang malaking obligasyon ng inyong tatay pastor, ituro sa inyo ang lahat ng nilalaman ng banal na kasulatan ayon sa pagkakaturo ng Diyos sa akin, na ituturo ko naman po sa inyo. So ito po itinagubilin. Hindi po ito pwedeng hindi isa sa katuparan.
Kaya wala pong araw na hindi tayo nananalangin, nakikinig sa Diyos, ano ba ang sasabihin natin? Every Sunday, prayer meeting, Bible discipleship natin sa bawat araw. Ang pangalawa po, hindi lang kayo tinagubilin. Ang sabi po ng Biblia, aalagaan ko po kayo at pakakainin. Pero teka muna, liliwanagin ko yung salitang aalagaan. Okay lang po yan. Pero yung pakakainin, gusto kong linawin, ha? Baka po tayo hindi nagkakaintindihan sa pakakainin. Ano po? Yung pakakainin po ay spiritual, ha? Biblia po, Biblia. Panalangin at salita ng Diyos. No? Hindi po ito ulam at saka kanin, ha? Dahil baka mamaya ay pumila kayo doon sa bahay. At may dala-dala kayong plato, dala-dala nyo inyong mga anak. Dahil sabi nyo, Tatay Pastor, pakakainin mo kami. Okay, liliwanagin ko lang po, ha? Juan Kapitulo 21, talatang 15 hanggang 18. Basahin po natin. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Petro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugulian, sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga bata at lupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siya tinanong ng mahal mo ba ako. At sumagot siya, Panginoon, alam mo ninyo lahat ang bagay. Alam ninyo mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang bibigay sa iyong sarili at pupunta ka kung saan gusto. Ngunit paglanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibigay sa iyo at dadalhin ka kung saan mo gusto. Hindi lang kami pinagbilinan para ituro yung itinuturo ni Jesus nung kanyang papanahunan. Ang kanya pang habilin, alagaan ko kayo at ingatan at pakainin ko kayo bilang mga pastor. Kasabay nito, meron pang isang habilin, ingatan mo ang buong iglesia. Dito, Gawa 20:28. Basahin po natin. Ingatan niyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan yung iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Precious na precious po kayo sa paningin ng Diyos. Hindi ko pwede kayong isa-isa walang bahala. Kaya pagka po may nagkakasakit sa inyo, may nag-text, Tatay Pastor, pag-pray nyo, may sipon, may ubo. Anong kusunod? Kinabukasan, kumusta na? Magaling na ba? Pag hindi pa rin kinabukasan na naman, kumusta na? Magaling na ba? Hanggang hindi ako nasasatisfy sa sagot ninyo, tuloy-tuloy ako ang kumusta. Tama ba? Ewan ko kung nakakatanggap kayo sa akin ng mga text ng pangungumusta. Pag meron kayong problema. Ang problema lang sa inyo minsan, sumasagot kayo after 3 days. Yun. Kaya hindi ko naiintindihan kung nakakaintindihan ba talaga tayo. Okay? So may tungkulin si Tatay Pastor sa inyo, pero alam ba ninyo na may tungkulin din kayo sa akin? O, wala na tayong pag-uusap doon sa material na bagay. Napag-usapan na natin yan, ha? Bagamat magpapasko naman talaga, ano? Hindi na po yan ang ating pag-uusapan. Ibang aspeto po yung ating pag-uusapan na tungkulin nyo sa akin naman, kay Tatay Pastor. Hebreo 13:17-18. O, basahin nyo ng malakas, ha? Gusto ko yung malakas na pagbasa. Para maramdaman ko naman. Okay, go. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Ayun. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung Kung hindi, hindi, sila'y namiminghali at hindi ito makakabuti sa inyo. Ipanalangin ninyo kami na makatiyak kami panito sa aming huli at hinanahan namin walay na matupid sa lahat ng alam nyo na,
iingatan ko kayo, aalagaan ko kayo, tuturuan ko kayo. Pagdating naman sa inyo, pasasakop naman kayo, susunod naman kayo, at ipapanalangin nyo ang inyong Tatay Pastor. Nagkakaunawaan po ba tayo? Amen. Ayan. Sa ganung paraan, makakatiyak po tayo na patuloy na lalago, tatatag, titibay, at lalago ang ating espiritu na buhay. So ano po ang mensahe at adhikain ng isang pastol sa kanyang mga tupa? Ang una po, na obligasyon po natin at mensahe sa atin, ang mabalitaan na patuloy na lumalalim at tumatatag ang inyong pananampalataya kay Kristo. We are running for 3 years. Okay po? Pagdating ng 5 years, medyo magpapakiramdaman na po tayo. Kumusta na kaya kayo mula umpisa hanggang ngayon, 5 taon ang nakakaraan? Okay? Nagawa na ba nating mapaglingkod? Nagawa na ba natin yung pang-araw-araw nating kagustuhan na mag-pray? Kagustuhan na mag-worship? Hindi na ba tayo pasaway? Hindi na ba tayo palagi nilang pinapalalahanan? May mga ganun pong aspeto ng paglago. Hanggang makita po ninyo unti-unti na talagang merong something na nangyayari sa buhay natin. Sa buhay natin na talagang nagdadala sa atin sa paglago sa Panginoon. Basahin natin. Unang, Efeso 1:15-17. Basa. Kaya nga mula ng pabalitaan ko ang tungkol sa inyong banal sa Panginoon at inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Okay? Hindi ko nakakalimutan ipanalangin kayo. Dinadalangin ko sa Diyos na ating Panginoong Kristo ang Naging Ama na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng kabuluhan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubusin niyo siyang pangalanan. Diba? Sino ba hindi magagalak sa isang guro na ang kanyang mga estudyante ay unti-unting natuto? Diba? Alam niyo po bang pinakamahusay na guro sa lahat? Hindi naman yung guro ng grade 1 o gaya guro ng high school. Magagaling naman talaga sila. Pero ang pinakamagagaling na guro talaga, yung sa umpisa pa lang, hindi pa marunong magsulat at magbasa ang mga bata. Pagkatapos ng isang taon, marunong na magbasa at sumulat. Yan ang magagaling na mga guro. No? At ang isang guro na tinutukoy ko ang aking asawa. Magaling. Hallelujah! Praise the Lord! Matagal na yan, 27 taon na nagtuturo, no? Nakakatuwa kasi mga hindi marunong sumulat pagkatapos natuturo. Alam po ninyo, yun po yung accomplishment po natin lahat, no? At kapag nakikita po natin yung paglago, yung pagkatuto, ikinagagalak po yan ng nagtuturo sa atin. Ganun yung sabi ng Biblia, labis siyang nagpapasalamat. Pag nabalitaan niya na ang mga miyembro sa JC Howe, Imus, lumalago, aktibo, nananalangin, sumasamba. Ang sabi ng Banalang Sulatan, nagdadala ito ng labis na pasasalamat niya sa Diyos. Totoo ito. Ha? Hindi lang yun, nagdadala siya sa palagiang pananalangin at lalo siyang nag-aadhika ng karunungan at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Diba? Yun ang kanyang success. Yun ang success ko. Kapag nakikita ko na nagpapatuloy ang pamilya, linggo, tuwing linggo, sama-sama tayo dito, nababalitaan ko yung inyong pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin, paglago, sa anumang paraan, meron kayong ginagawang paglilingkod sa Diyos, sama-sama kayong nakikiisa. Ang sabi nito, yung mga katulad namin ay merong adhikain ng labis na pasasalamat, palagi ang pananalangin, at adhikain na magkaroon tayo ng karunungan at pagpapahayag. Tama ba yan? So habang kayo lumalalim, meron pang isa na gusto naming makita. Makita ng Diyos, makita namin. Ito po yung pangalawa. Ang makita, ipinamumuhay ang buhay Kristiyano. May ipinagbago. May kukumpara ang buhay niya nung dating wala pa kay Kristo, ngayon na kay Kristo na. May pagkukumpara yung dati niyang init sa Panginoon ngayon.
kumpara nung siya po ay wala pa sa Panginoon. Maihahambing ang buhay ng makasanlibutan sa buhay na makalangit at banal. Yun po yun, no? Yun yung gusto po ng adhikain o ninanais ng isa pong pastol sa kanya pong mga tinuturuan o mga tupa. Yung makitang ipinabuhay nyo ang buhay Kristiyano. At natutuwa naman ako kasi hayag na hayag naman sa inyo. Palapakan naman natin ito. Ang laki-laki na talaga ng inyong pinabago. Nakikita namin at nararamdaman namin kung gaano nakalalim ang inyong pagmamahal sa ating pong Panginoon. Kaya sa Efeso Kapitulo 1, talatang 18-20, ang sabi po dito, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin sa mga nananalig sa kanya. Ang dakilang ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upot sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. No? Pagpapahayag ng liwanag at pag-asa. Pagpapahayag ng di masukat na kapangyarihan ng Diyos. At pagpapahayag ng tunay na katayuan ni Kristo sa isang matatag na pundasyon. Ito po yung mga ninanais po natin na makita sa ating pamumuhay Kristiyano. Nahahayag ang liwanag, nahahayag ang pag-asa, nahahayag ang di masukat na kapangyarihan ng Diyos. Meron na kayong mga patotoo, meron na kayong mga sinasabi ng mga himala ng Diyos at mga pagkilos sa inyong mga buhay. No? Meron na kayong pakikipagbaka na yung sa Panginoon ay sa Panginoon lang. Pagkatapos hahakbang kayo sa pananampalataya, then ang Diyos ay merong himalang gagawin sa inyo. Meron na kayong pagpapahayag sa tunay na katayuan ni Kristo sa inyong puso bilang isang matatag na pundasyon. Ang pangatlo po, ang maitaas ang pamumuno at paghahari ni Kristo. Sa simula pa lamang, hindi na ako nagpakilala na ako ang inyong pinakapuno, pinakaulo. Sa simula pa lamang, mula noon hanggang ngayon, ipinapakilala ko na sa inyo na wala tayong ibang pulo, walang ibang tagapanguna, walang ibang pinakamataas na namumuno sa atin, maliban si Kristo. Amen. Amen? At ito'y kawawakasan na natin habang tayo po ay nabubuhay. Mamamatay tayo na ang isip natin, ang aking Panginoon, ang aking hari ng mga hari, ang aking tagapanguna, ang ulo ng iglesia, ay hindi si pastor, hindi kahit sino man sa atin, kundi ang ating lamang Panginoong Jesucristo. Basahin po natin. Efeso 1:21-23, basa. Mula noon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahon ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo. Ang kapuspusan niya ang pumupuno. Meron bang iba? Wala. Walang ibang pwedeng makilala dito sa iglesia nito, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Lagi po nyo ilalagay sa isip at sa puso po. Pag po kayo nagbalik ng papuri, hindi sa tatay pastor, hindi sa kung anumang aktibidades natin dito. Pag nagbabalik po tayo ng papuri, palagi po sa Diyos. Amen? Palaging kay Kristo Jesus na siyang binigyan ng karapatan ng Diyos sa lahat ng bagay na siyang mamumuno, na siyang mangunguna sa atin. Si Kristo ang may higit at dakilang pangalan. Amen? Amen. Si Kristo ang ulo at sa Kanya ipinamahala ang lahat. Amen ba? Amen. Si Kristo ang kapuspusan na pumupuno ng lahat ng bagay. Amen? Kaya nawa ang adhikain ng Diyos, na adhikain din ng pastol sa iglesia,
ang panalangin po natin lahat ay maging adhikain din ng iglesia. Tayo po ay tumayo lahat. Awitin natin yung koronong sa iyong yakap. Gusto ko yung awit na yun. Dinala ko ng Panginoon sa awit na yun sa damdamin. Alam po ninyo, ang isa pong paraan at isa pong patunay na tayo po ay lumalago sa Diyos. Yung pag sinabi ng Diyos, anak, minamahal kita, nag-a-agree ka, nagsasabi ka na, opo, aking Panginoon, nararamdaman ko, mahal ko ako. Yung pag sinabi ng Diyos, anak, pinatatawag kita sa lahat ng mga pagkukulang mo. Nag-a-agree ka, nararamdaman mo at sinasabi mo, opo, Panginoon, salamat po sa kapatawaran. May dalawang uri ng pagyakap. Unang pagyakap, nagsasabi ang Diyos, anak, bakit ka nagkaganyan? Subalit ang pangalawang pagyakap ay nagsasabi, anak, sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin kita. Ibig po ng Diyos na ako bilang inyong pastor na itinilaga para sa inyo. Magsisikap sa abot ng makakaya para alagaan po kayo. Pero kayo po na pinapaalagaan ng Diyos sa akin at sa aking pamilya, tulungan niyo po ang inyong sarili na intindihing mabuti ang bawat aral ng salita ng Diyos para sa ikabubuti po ng bawat isa. At ang isa po na kaparaanan ng paglago ay ang pagsamba sa Diyos. Ang pagdama ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagyakap, ng kanyang pagpapatawad, ng kanyang pagpapala. Para maramdaman po natin ito, awitin po natin ito ng buong isip at buong puso. At atin po ilagay sa isip natin na andyan ang Diyos sa iyong harapan, yakap-yakap ka, inaaliw ka, at binibigyan ka ng pag-asa. May kung may nangihina ngayon, sapat ang yakap ng Diyos sa iyo. Sapat ang kanyang pagbibigay ng kaaliwan. Hallelujah, Lord. Sa iyong yakap. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Isang pangkalalaki lang. Sa iyong yakap, kalalakihan, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa ko ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Mga
iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit sa pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat na hindi man ako dapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Papasalamat po kami aming Panginoon. Sapat ang inyong yakap, sapat ang inyong presensya. Sa araw-araw, nararamdaman namin ang inyong pagmamahal, Panginoon, sa amin. Maraming po salamat, aming Panginoon. At kami po ay dumadalangin na sa aming pang-araw-araw na buhay, kakitaan po ninyo ang aming paglalong spiritual. Kakitaan po ninyo ang pagbabago po namin, Panginoon, sa aming po paglilingkod sa iyo't pananampalataya. Kakitaan po ninyo, O Diyos, ang patuloy namin pagkilala sa iyo bilang ulo, bilang tagapanguna, Panginoon, sa amin sa pang-araw-araw naming buhay. At yung napakatlaki ng pag-ibig ng Diyos Ama sa amin, yung kanyang pagmamahal sa aming Panginoon Kristo na kahit kailanman ay siyang palagian sa aming puso na maghahari bilang Panginoon ang Panginoon, Hari ng mga hari. Siya po